Magandang araw at isa na namang special edition ng ating podcast, ang Sama-Sama Tayo Kabalikat. Ako si Kabalikat Vic. At ako naman po, si Kabalikat Shelot. Magandang araw din po sa inyong lahat. Special ang ating edition ngayon dahil tayo napaunlakan dito sa headquarters ng Special Action Force sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Yes, Vic. Totoo yan, no? And this is not the first time. Naalala mo, last year, actually, same time no? Parang magpapasko nun Natandaan ko, no? Yes, Nung nagpunta tayo dito. And nagkaroon tayo ng podcast, napaka-espesyal yan, ano? At in fact, isa sa mga na-interview natin noon ay kasama pa rin natin ngayon, ano? At natutuwa kami na makasama natin siya uli ngayon. Of course, kasama ng iba pa nating mga guests na makikilala niyo po mamaya. And katulad po ng sinabi ni Vic, talagang ako personally, sobra ako talagang naliligayahan kapag kasi sinasabi sa opisina na, pupunta kayo ng Special Action Force headquarters, Vic, no? Dahil I really look up to these people talaga, mga SAC trooper natin, Vic. So, At saka Kabalikat Shelot, yes. no? Pag nandito tayo sa SAC, welcome na welcome tayo. Very welcome. Sa gate pa lang, mararamdaman mo na, di ba? Very welcome talaga. Very welcoming yung environment and atmosphere ng ating SAF headquarters dito sa Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. So without further ado, Vic, baka gusto mo ipakilala na ating mga guests ngayon. Yes, pakilala natin ating mga guests ngayon. Of course, we have Patrolman Mark Josel Capini, Patrolwoman Bernadette Grupo, Good morning po. Patrolwoman Mary Grace Legaspi, Good morning po. Police Corporal Ramil De Castro Jr., and Police Corporal Joseph Mangubat. Ayan. So, again, maswerte po tayo dahil pinaunlakan po tayo ng hindi lang isa, no, kundi 5 magigiting na SAF trooper dito po sa Santa Rosa, Laguna. And actually, ang purpose po ng podcast natin ngayon ay ipaunawa sa ating audience, no, sa ating mga kabalikat na nanonood at nakikinig at laging sumusubaybay sa podcast ng PSMBFI. Ano ba talaga ang Special Action Force? Kasi Vic ay was made to understand na ang SAF ay ang tinatawag na elite force ng PNP or Yes, ng Philippine National Police, no? Makwento ko lang, back in the days, no, ako'y bata pa. Actually, hindi ko nga alam na under PNP pala ang SAF, no? Initially, ang akala ko, sundalo sila under AFP kasi yung kanilang kasuotan, yung kasuotan nila. But you know, of course, nung ako'y mapabilang na sa PSMBFI, doon ko na-realize na all along mali pala ako, no? So ngayon, gusto nating malaman, ano ba ang kahulugan? Bakit tinawag na elite force ang Special Action Force ng Philippine National Police? So gusto po namin maintindihan yan ngayon. And I think the best person to answer that sa ating hanay ay ang ating si Sir Mark, no po, na kasama natin ngayon. Sir, magandang umaga po. Good morning. Sige po. So, ang katanungan po, ano po bang ibig sabihin ng Elite Force at ano po ba talaga ang mandate ng Special Action Force? So, kami po muli ang Special Action Force, ang elite forces na Philippine National Police. Ang Special Action Force po ay firm na mag-commit sa mission and vision ng aming unit. Which is, our mission is to conduct special police operations and to serve as a rapid deployment force across the country. This includes po ang counterterrorism. Next po is yung counterinsurgency, hostage rescue, and civil disturbance. Also, disaster response. Search and rescue, yan, included po yan sa mission ng SAF. And para naman po sa vision ng Special Action Force, ito po ay i-discuss ng aking kasamahan na si Patrolwoman Grace Legaspi. Good morning po sa ating lahat. Ang PNP SAF vision po is which aims to be a highly capable, effective, and credible police service working in partnership with the community. It includes public safety, community engagement, professionalism, and continuous improvement. Okay.
So kung pakikinggan natin yung mission tsaka yung vision ng Special Action Force, makikita mo na there's something special. Oo. Diba? Am I making sense? Kasi, how they are being called Special Action Force, sa mission and vision, nakikita mo bakit Special Action Force? Because, yung mga, sa mission na lang nila, yung mga required sila o yung mga obligasyon nila or accountability nila or responsibility nila includes yung mga kakaibang pangyayari like mga hostage taking, disaster, anti-terrorism, anti-insurgency. Ito yung mga sitwasyon na kinakailangan talaga ng skill na kakaiba or mas mataas kaysa sa pangkaraniwang skill. Having said that, kung sino po ang pwedeng sumagot sa inyo, does that mean na iba rin ang training ninyo from other units or other units ng Philippine National Police? Sino po ba ang pwedeng sumagot? Okay. Yes po, isa po talaga sa mga pinagkakaroon talaga ng SAP is yung mga specialized training, which is kailangan talaga ng bawat SAP trooper na graduate ng mga foundation course. Katulad sa amin is commando. Graduate kami ng foundation ng commando course. So, ibig sabihin, lahat kami is capable na mag-undergo ng mga specialized training para magamit namin pagdating namin sa assignment namin, lalo na doon sa mga area na high risk talaga yung threat. So, kami, kung kami ay meron ng slot or pwede na kami mag-undergo ng mga specialized training para magamit nga namin doon sa aming pupuntahan, doon sa pupuntahan namin mga assignment. So, magiging capable kami at magamit talaga kami doon sa kumpanya na aming pupuntahan at siyempre magamit namin yung mga natutunan namin dito sa SAP. Ayan. So, kung special yung training, ibig sabihin yan, kabalik-at-balik ay dapat malakas din ang kanilang pangangatawan, di ba? And napansin ko sa mga kasama natin ngayon, they're all young. Yes. Ang babata nila, and I could just imagine, kasi ngayon mga seasoned SAP trooper na sila eh. So when they were just, training, undergoing training, mas bata pa kayo, I'm sure. Yes. Diba? Yes, And talagang matindi po ba physically yung Training nila. Rigorous training ma'am sa elite force. Yes, given na po yung physical, pero other than physical, psychological, meron din po bang, parang ganun, exam, training, kasi especially kung ang hinaharap ninyo ay mga sitwasyon na like, hostage taking, medyo kailangan may konti kang dyan, skill, may psychological exam po ba yan? Opo, Meron. bale, actually before, all PNP units or applicants will undergo neuro and psychological exam before entering the service. Just to make sure that we are psychologically and mentally fit. And after every operation, meron po kaming after operation debriefing, wherein kinakausap po kami ng aming mga CO or team leader regarding sa natapos aming operation, ma'am. Just to make sure that our troops are okay and our minds are okay after the operation. Okay. Si Ma'am may sinasabi po kanina. Yes ma'am, in addition po doon sa sinasabing sa ritmo, which is true, before upon entering, nandun po yung, meron nga kaming neuro. Lahat naman ma'am nag-ano ng neuro. And then sa amin ma'am sa South, lagi po kaming, yung first health office po namin, lagi po nagkakandak ng bantay kaisipan. And after operation, whether it's positive or negative yung naging result or sabihin natin hindi natuloy yung operation, nag-ano pa rin po sila ng counseling. Kasi para, lalo na yung sa ma'am, kung positive yung info, positive yung operation, yung mga tropa natin, syempre tao tayo, nakakaramdam tayo ng takot. Actually, minsan nakakaramdam tayo ng takot. Pagbaba niyan, ma'am, ng bundok, tumatawag na din ang first health office natin na i-counseling sila para ibalik sila sa dating environment nila.
Kasi kaya tayo nakakaroon ng flashback effects kapag hindi mo siya na-counseling, na-debrief. Pakwento ko lang, no? This is a personal experience. May, ano yung tawag sa kapatid ng father ko? May tito. Okay. Soldier naman siya. Sundalo. So, pinadala siya sa Mindanao. Tagal na yun. Tagal na panahon. Yung panahon na, bata pa ako pinadala siya. Pagbalik niya, hindi ko alam what went wrong. Parang siguro kinulang sa debriefing, ganyan. Pagbalik niya, iba na siya. Na-war shock na nun. Ha? Parang na-war shock. Parang na-war siya. Tapos, medyo parang nawala siya sa sarili niya. And then, nag-deteriorate siya until he died. Sobrang talaga kaming nalungkot because, proud kami lahat Kasi nung back in the days, pag meron kang kamag-anak na pulis, kamag-anak na soldier, sundalo, at talagang, proud ka di ba? So, pagbalik niya talaga, ang dami niyang kinikwento niya sa amin nung palilig pa kami na pinapatay sa harap niya, ganito, ganyan. Tapos yun, feeling ko nga baka hindi siya na-debrief ng gusto. Sa gabi, nagkakaroon siya ng mga nightmares. Yes, ma'am. Nightmares, tapos minsan naglalakad na lang siya mag-isa sa kalye, tapos nagsasalita siya mag-isa, until nag-deteriorate siya, and then yun na he died. Matagal na siya namatay, bata pa rin naman namatay siya. So that's where the Nakinaya. debriefing comes in. Yes. Mangyayari sa atin dito sa Special Action Force, continuous ang training. Yes, Natin, oo. continuous ang training. Oo. And then from there, puro lakas ng loob, tama ba? Lakas ng loob, tibay ng dibdib, talaga maraming dasal, tama ko ba? Yes, po. And then, diretso na sa operations, tibay na naman ng dibdib, and then whatever the outcome is, debriefing. Yes, po. Kasi it can be traumatic right after the operations. Yes. Kasi iba yung operations na sa kanila Di ba? Tama ba, ma'am? Yes. Iba yung mga experiences din naman din ninyo. Yes. Kapatid Katwik, interested lang ako, baka kahit isa lang sa kanila, may particular na ba kayong experience na malala talaga? Isang operation na kailangan yung i-debrief. Kahit sino sa inyo, baka may gusto pa yung ikwento. Ako, yung experience ko dun sa Mindanao, my first assignment is 13 SAC, dun sa Marawi, Danau del Sur. So, operation siya na top 2 most wanted, member ng DI Maute Group. So, pagpasok namin doon sa bahay, doon sa area, nangyari na yung nagkaroon lang ng konting miscommunication about doon sa area. So, yun, naging positive yung target. Yun, sadly, ang mga tropa is, na-wounded kami. Kasama po ako doon sa na-wounded. 6, tapos isang army yung kasama namin doon na na-wounded din. Kasi, under siya ng area ng, I think, MI. Gano'n. 1 kilometer doon sa bahay ng target. So, yun nga sa atin, na-wounded ako po doon. Salamat kasi kahit papano na lampasan namin yung kasama ko. Actually, mga member din sila ng PSNDFI. Nalampasan namin yun. Kasi totoo yun, ma'am, yung sinabi mo kanina naman about sa uncle mo. Pag may ganun kang scenario na naranasan, ganung operation, nagpa-flashback siya Parang ako masayain akong tao Pero pag naisip ko na naman yun, though nandito na ako sa lugar ko, dito na sa lugar ko, sa Laguna. Parang, siyempre, kahit masaya ako, pag naisip ko na naman yung Mindanao, nagpa-flashback siya, malulungkot na naman ako. Though, yun nga, meron naman kaming program na, which is the SAP Wellness Program. So, member din ako doon, kasama ko si Pat Grupo. So, nandun, meron kaming isang Peer support group. Peer support group, which is na pwede kaming tawagan, lalo na yung mga alam namin, yung mga tropa na nasa red flag na, o nag-ano na, parang May symptoms na siya, ma'am. Sign. Okay. May mga nangyayari po ba na kahit na nag-undergo na ng debriefing, talagang hindi na kinaya? May mga ganung instances. Like, kunyari, okay naman siya, may neuropsychological exam niya, pumasa siya, tapos nagkaroon siya ng ganung experience, dinner brief siya, pero hindi
Can you go back to normal? Oo, hindi na siya bumalik sa normal. May mga ganung instances, di ba? As far as I know, ma'am, sa amin sa unit, wala naman po. Wala naman. Kasi, yun nga ma'am, luckily na nasa SAP kami. Kasi yung aming director, sa may mga command group namin, very supportive sila, lalong-lalo na sa psychological well-being ng Oo, tropa. importante Opo, yun. yes Oo, ma'am. Sobrang importante. Kaya nabuo yung SAP Wellness Program. Mm-mm. Kasi ang aims ni Sir Didi that time, ni Deputy Director po namin, si TV Chen Rex Arnold Malimban, nakita niya, kasi dati nag-ano rin siya dito sa operation ma'am, Mm-mm. na proof niya na kailangan pala ng isang men in uniform na mag-undergo ng mga ganyang psychological trainings, tapos, ayun ma'am, as much as possible psychological trainings. Kasi yung mga tropa na naka-experience ng traumatic incidents, kadalasan po ay nakakaroon ng post-traumatic syndrome disorder. PTSD. Yes, kaya as much as possible, maano siya ma'am, ma-prevent. Mm-mm. Doon tayo sa prevention. Mm-mm. Ano bang iniisip niyo kung alam niyo papunta na kayo, Oo. kung nandoon na kayo, Mm-mm. at pakatapos ng operation? Yes, oo. Sino po ba ang... Sige, Okay. ako na lang po ulit. No? Mm-mm. Actually, sa dami ko na naranasan na operation dahil sa Mindanao, iba't ibang uri ng kaso, iba't ibang uri ng tao na may warrant. Doon muna tayo sa mga sa unang operation namin. Yun, hindi mawala yung pangamba eh. Pagdating pa lang doon, paglatag pa lang ng mga officer namin ng operation, sino yung i-operate. Siyempre, nandun yung pangamba, kabado kasi first time mo eh. Mm. Lalo kung kagagraduate mo ng komando, tapos ma-assign ka doon sa area na hindi ka pamilyar. Mm. Doon, lalo yung sa Mindanao, Muslim area, meron talaga, hindi talaga mawala yun, kabado. Mga kabaka, tapos pagdating mo sa operation, dapat, maisip mo na lang, dapat nasa likod ka, gano'n. Yung instinct mo ba, para kahit pa paano. Tapos, pagkatapos nun, operation is, yun, masaya. Kung positive yung target, masaya kung nahuli nyo yung target. Yun. Pero ang lang doon, minsan kasi yung pag ang mga kasamahan natin is maano this operation, ma-wounded or wag na magpusa. Sa may palad, oo. Yun, habang patagal ng patagal, kung nag-ooperate ka na bilang SAP trooper, yung confidence mo na mag-operate sa isang operation is parang nadadagdagan siya, yung nawawala na yung takot mo. Kasi nga, doon sa mga training na nakuha mo, kasi doon kasi bubuuin yung yung sarili mo eh. Tanggalin yung takot mo, yung kaba mo, para magawa niyo yung maayos yung isang mission. Atin ma'am, sa ating mga female na SAP troopers, paano naman po yung mga experiences? Mayroong mga ganun din po pagkakataon na kayo din ay sumasabak sa mga operations. Sa amin po, yung dalawang kasi wala pa naman po kami experience sa operation. Pero meron pong mga babae talaga na napapasabak din sa ganyan. Wala masyado. Pag po Kasi siguro, pag may ang huhulihin is babae, kailangan kasi talaga may kasama din na Kailangan sa babae. Opo. So may mga matitikas talagang babae na sa trooper, no, na talagang gumagawa ng ganyan. So, now that you mentioned it, no, kabalikat-balik, tanungin ko lang, kasi syempre, yung pagiging isang police or pagiging isang sundalo or, ganyan, military person, na yan eh, kung parang standard na yan, mga lalaki, gusto talaga nila yan, di ba? Pero yung sa babae, din ako mention na nagtataka, kung babae ka, di ba, bakit mo gusto na maging military person, parang ganyan. So siguro ibabatok ko itong tanong kay Ma'am Mary Grace at saka kay Ma'am Bernadette na, what made you decide to join the PNP and eventually become a SAP trooper? Si Ma'am Mary Grace po siguro. Sige. Si Ma'am muna. Sa akin po ma'am, based on my experience, as childhood experience before na hostage po ako nung 9 years old. Okay. And then, yun nga, nung
Nung nag-aral, sabi ko naman kanina sa'yo na I took up criminology. Tapos I realized na pasukin ko yung field na specialize sa hostage, handling ng hostage taking or hostage rescue. Para kasi sa akin parang utang na loob ba. Tapos iba kasi ma'am once sa babae ka tapos you're serving in our country. Hindi lang naman kasi ang sineserve mo is yung yung sa tao lang. Kundi sa atin ma'am, sa buong Pilipinas, ang usap kasi ma'am anywhere eh. And sa akin, syempre ma'am, as sa babae, andyan pa rin ma'am na feminine minsan. Yeah. Pero kailangan talaga ma'am na tibayan mo yung loob mo, mental, emotional, physical, para magampanan mo kung ano yung trabaho mo as a staff. Yes. So kay ma'am pala may reason kung bakit siya pumasok ng sa nung time na yon. You mentioned kanina ma'am, sabi mo gusto mong ibalik yung utang na loob, no? Yes. So which means when you were rescued during the hostage taking, police ASAP ang ligtas sa'yo ma'am? Nung time na yun ma'am, kasi bata pa naman ako, hindi ko pa ma-determine by Police, uniform. oo, Yes, yes, ma'am. yeah. Pero merong mga police naman talaga nasa area ma'am. Yes, ma'am. Naswerte, no? Because Yes, ma'am. talagang so sabihin may mission ka pa talaga. Okay, so narinig natin, no, si ma'am, yung reason niya, bakit siya pumasok ng PNP and eventually became a staff trooper. Gusto ko rin marinig yung reason ng ating mga kasamang iba pa dito. Of course, lalaki sila and, innate naman yan sa lalaki. Kailangan, di ba? Kailangan malakas ako. Siguro mapatatanong natin sa ating mga male staff troopers bakit staff? Sa dami ng unit ng Yes. Philippine National Police, may sa staff. Yes. So, siguro, unahin na natin si Sir Mark. Okay. Sir. Ito po, in addition, yung answer ko and my part dun sa question nyo kanina on how special are we. Kasi po, for me, this unit ay kakaiba sa lahat. Bakit po? Ito lang po yung unit na kailangan nung mag-undergo nung mandatory course na tinatawag, which is the commando or any other specialized or any other foundation course na recognized ng unit. Then, hindi lang doon natatapos. Sa iba, kapag ayaw mo na, pwedeng tumigil ka na, pwede ka nang mag-stop. Or option mo, kung iti-take mo yung specialized course nila or yung training nila. Dito sa amin, kapag pinabayaan mo yung sarili mo na hindi ka mag-take ng any courses na makakatulong sa'yo, especially sa operations or anything na ginagawa mo sa unit, specific man yung trabaho mo sa office man or sa operation, kailangan mong pilitin yung sarili mo ma'am na i-undergo or i-take yung mga trainings na yun. Halimbawa na lang po kung sakali, nakita ko yung mga schooling ni sergeants, yung kasamaan. Yan, meron po silang sure shot, meron po siyang combat medic. So, bawat isa po sa amin, iba-iba yung tinitake naming training or kinukuha. Hindi naman, after ng mandatory course, yung mandatory course po, ibig sabihin, bawat isa, Kailangan kumuha. obligado po din. After po nun yung specialized course, Bahala ka na option mo gusto kung ano pong gusto Okay. mo. So, karamihan po sa personnel ng staff is entitled ng commando or any other recognized foundation course ng staff. Kung halimbawa po na ikaw ay isa kang operator, nasa operation ka, ang part mo dun sa team, sa isang team, is halimbawa isa kang medic, kaya nung nakita kong schooling ni Sergeant, obligado siya na dapat meron siyang medic course. Kasi kung wala, paano niya gagampanan yung kanyang trabaho? So napaka-crucial kung halimbawa, ilalagay natin sa team as medic yung hindi nag-undergo ng medic course. So, yun po ang isang nakikita kong special sa unit namin. And kung ang question po is bakit po staff? Nung kabataan po kasi, syempre, malakas pa, kumbaga, na-challenge pa yung lakas ng kabataan. So,
More on ano po, hindi sa part ko po hindi ko siya nilook forward na ito ang isusuot yung uniform, ito yung unit na dadalhin ko. Napunta lang po ako dun sa part na i-challenge yung sarili ko kung kaya ko yung rigid training ng unit. Na ito po, umabot naman tayo sa point na Kaya naman, naipasa naman natapos naman po. And nakapag-undergo na rin ng mga specialized trainings din po na nakakatulong sa sa trabaho or sa ginagawa po namin dito. Ngayon po, hindi sa in personal opinion. Iba-iba din po yung dahilan ng bawat personnel. Kasi minsan po merong napilitan lang. Meron naman ginusto nung magulang. Meron naman talagang no choice siya kasi yun lang yung bakante nung nag-a-apply siya. So, on my part, hindi ko masasabing napilitan ako i-take yung unit na to or puntahan tong unit na to. Kasi minsan po, nakakapagpabigat din dun sa training, nakakapagpabigat din dun sa isipin ng isang personnel kung napilitan ka lang. Hindi mo talaga siya gusto, no? Yan po minsan yung na-observe ko na dahilan ng iba kung bakit sila nag-aawol, bakit sila nagre-resign, bakit ayaw nila i-take yung training, or kung hindi man, may iba silang dahilan. Maaaring personal din yung dahilan nila. So, kaya po, para sa akin, napaka-special nung unit na to. Kasi dito, na-challenge ka po kung hanggang saan yung hindi lang yung physical strength. Yung mental mo po, kailangan mong subukin yun Kung hanggang saan ka Kaya mo bang kaya mo bang lampasan yung training na yun, yung nakikita mong mahirap? Kasi sa totoo lang po, mahirap kung sa mahirap. Kung trainings lang po ang pag-uusapan natin. Kasi mandatory course man yan, specialized course man yan, hindi po madali yung training. Kasi baka kasi iniisip, ay, madali lang yan kasi medic yung course nila. Ay, madali lang yan kasi office yung course nila. Hindi mo po masasabi hanggat hindi mo ina-under or tinitake yung training na yun. So yung lahat ng training po na yan, whether it be yung mandatory or specialized, dito lahat nangyayari sa Fort San Yes. Francisco. Okay. So yung kay Sir is more of challenging himself, no? Yes. Kay Sir naman po, ano pong reason natin? Ma'am, sa akin naman po, bale, it was a childhood dream to be a police officer, pero I've never expected na dito ako mapupunta sa SAP. Kasi like the others, civilian, most of us, wala po tayong idea sa SAP. Kasi ang SAP po kasi, we are known as the silent operators. Now, we don't, hindi kami mahilig sa publicity. Oo nga. Totoo Kaya yan. most of the people doesn't know or have a minimal idea about SAP. Kaya ako po, hindi ko po na-imagine or expect na magiging SAP trooper po ako. Bali po, nagka-idea lang po ako ng being SAP nung napanood ko po siya sa television na, ito po pala, SAP pala na ito. PNP pala yun. Kaya po, Nag-aaral ka na noon? college po ako. Okay. Criminology, undergoing criminology. Kaya, sinabi ko po sa sarili ko na, sige, mag-SAP ako kasi parang gusto ko din i-challenge yung sarili ko. Saka nakikita ko po na parang mas gusto ko siya kasi maganda yung uniform niya. Pero hindi masaya ganda yung uniform niya. Nakikita ko po kasi na iba yung tindig ng isang SAP trooper. Totoo yun. Opo. Hindi lang po sa sa ibang unit, pero pagbubuhat ng sariling bangko. Pero alam po namin na we are a breed apart. Yes. Actually, sinabi mo na kanina, sir, the very reason why you are different from other units. You are the silent operators. Gusto ko yun, kabalikat Vic. Kasi your work, trabaho kayo. Not just, publicity, salita, and all. Kayo yung silent operators, kayo yung pagdikdikan kayo yung nandyan, di ba? That's what makes you We know their special. value.
Yes, oo. Oo. Hindi naman natin sinasabing walang value. Lahat may diba? value, Lahat but may we know their yan. value Oo. as a staff trooper. Na ito Oo. ang role ko eh. Yes, Ito ang oo. gagampanan ko. Oo. Yun. Correct. But you know, it is a, kumbaga it is a, tama ba, ma'am? It is a privilege to be a PNP officer. Tama ba? Kasi hindi lahat nakakapagsilbi sa bayan eh. From training from the training itself, diba, recruitment, ang dami thousands sa pumapakang nag-apply every year. Yes. Pero hindi lahat. Piling-pili kayo. Piling-pili eh. So, kahit anong unit ka mapunta, any unit, basta ikaw ay nakasuot ng uniforme, nakaka-proud. Correct. Yes, oo. Kumbaga, each PNP personnel, they know their value. Alam nila ang kanilang pagsisilbi sa bayan para sa, kumbaga, heartfelt eh. Especially dito sa, ay nakasama natin ang ating mga PNP sub-troopers. Pag sinasabi nila yung kanilang function, yung kanilang trabaho, it comes from the heart eh. Yeah. Ito ginagawa ko. Ramdam mo, no? Ramdam mo eh. Correct. Yes eh. Ang ganda nun, Special Action Force, I'm a soft trooper. Ano sa trooper? Silent operator. Ay, yung tayong tagline. Ikaw nga na, image ang endorser. Anyway, sige. Punta tayo kay Sir Ramil. Sir, ikaw, ano pong, what made you decide to enter SAF? Yun nga po. Nung college kasi kami, nagkaroon kami ng educational tour sa Special Action Force dahil sa Bikutan pa siya eh. So yun, pinakita nila lahat yung mga kung ano yung trabaho. Actually, wala kaming talaga idea kung ano yun. Pinakita yung mga K9, yung mga K9 unit, sa K9 unit, yung aso, ang galing. So nagkaroon ako ng interest. Though, totoo lang, ano ko lang siya, pangalawang option ko ng Special Action Force. Kasi Calabas, Laguna ako eh. Tagalog ako eh. So sabi ko, mag-apply muna ako sa Calabarzon. Yun nga, sadly, na hindi pinalad. Kasi nga, yun nga, may air code, but you are chosen, nasasabi nila. So, yan, di ako, trabaho, tapos antay ulit ng quota kung mayroong ulit, kung may open na ulit na na recruitment. So, yun na nga, nung nanalo, ko lang po, share ko lang, nung nanalo ang dating Pangulong, Rodrigo Duterte. Kasi yung time na yun, hindi siya nagpa-apply ng ibang sa ibang unit na puro SAF lang, 5 batalyon ng SAF. Kaya wala kami no choice. No choice kami na sabi ko, kasi yun nga, yung iba sa amin, ang dami na rin na age 30 na. So, no choice sila na punta dito sa SAF. Nahawa na lang din ako, sumama na lang ako doon sa mga matatanda ko. So, bakit may ganun directive si past President Duterte dahil gusto niyang dagdagan ng force ng SAF? Bubuo ng batalyon. Bubuo ng batalyon. Kaya dumami kita po niya yung yung need, no? Okay, kaya dumami. Kaya dumami yung batalyon po ng SAF dahil nga doon sa kanong Pangulo. So, kanya-kanyang rason, kanya-kanyang dahilan. Pero, ang mahalaga nandito sila lahat ngayon, di ba? Okay. Okay, so para po dun sa ating mga SAF trooper na hindi pa po members ng PSMBFI, kung gusto niyo pong malaman ano-ano ba talaga lahat ng benepisyo, living benefits, and the other benefits po ng PSMBFI, punta lang po kayo sa aming website, that's www.psmbfi.com.ph, and of course yung aming official FB page, Yes. ng PSMBFI, kasi sa araw-araw po talaga nilalagay po namin lahat ng information, pinopost po namin yan. May Viber din po kami, Viber group, meron din po kaming Viber page, and then meron din tayong Instagram page. Yes, aside from that, we also have the YouTube page, yung Kabalikat TV, kung Yes. saan ang ating interview, ating mga podcast ay naroon, and definitely isi-share din natin ito sa ating mga social media platform. Yes. So, napakaganda ng naging discussion natin na Kabalikat Week, and talagang, again, isa na namang makabuluhang discussion ito, at I really hope yung mga nanonood sa atin ngayon, even the general public, kaya nakita nila yung kahalagahan ng pagiging isang SAF trooper. So, siguro bago tayo maghiwa-hiwalay, pinalaman natin ng kahit konting mensahe ang bawat isa sa kanila. Oo. Probably para sa mga kasama nila na kapwa nila PSMBFI members sa lahat ng public safety agencies, and dun sa mga SAF trooper po na hindi pa rin miyembro hanggang ngayon. So, umpisa natin kay Sir. Masasabi ko lang po, I would like to take this opportunity na encourage po yung
other SAP or PNP members to, if you are, you want to be secured, be a member of the PSNPFI. I would like to also take this opportunity po regarding po sa recruitment kasi po dahil po katanong sa recruitment po ng SAP. Okay. You may visit our official Facebook page at SAP Recruitment Official para po sa updates po regarding sa recruitment. Ayan. Sige. Salamat po, sir. Sir Amian. Yes po, ako po bilang miyembro, patunay na po na miyembro ng PSMBFI, nikaya ko po ang bawat isa ng SAP, PNP SAP at other unit. At syempre nga, doon sa sinabi ni Sir Mangubat na lalo sa mga papasok sa serbisyo, mga kababata namin na gusto pumasok sa serbisyo, magpamiyembro na sa PSMBFI at sigurado ang ating future ay secure. Secure ang ating future. Sabi nga ni secure ang future. So, wag na kayong magdalawang isip kasi ako isa sa patunay na ang PSMBFI naandyan, laging naandyan para tulungan tayo. Ayan. Thank you, Sir Amian. Miss Mary Grace. Bilang member po ng PSNBFI, I encourage po everyone na hindi pa po member na magpa-member na po kayo kasi hindi po kayo magsisisi sa mga benefits na pwedeng ma-i-offer sa inyo ng PSNBFI. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. As a proud member of PSNBFI, we encourage you po, lalong-lalo na yung mga staff trooper natin na hindi pa po member, na magpa-member po sa PSNBFI. Para po less worries din po kayo. Time will come, makikita nyo po kung ano yung benefits ng PSNBFI and kapag may mga queries po kayo regarding sa kanila, anytime po, pwede po kayong lumapit sa amin sa office, sa Moral and Welfare Section ng ARMD. At anytime po, i-approach po namin, i-accommodate po namin kayo, i-explain namin sa inyo kung ano po ang meron sa PSNBFI na malaking tulong para sa atin. That's all po. Thank you. And of course, Sir Mark. Yes po. Sa 5 pagkakataon, pang-5 na po ako eh. So, summarize mo, Opo. sir. Sa pang-5 pagkakataon po, muli po, ini-encourage ko po kayo para po sa mga non-member na personnel ng Special Action Force or other units na hindi pa po miyembro ng PSNBFI is mag-member po kayo. And kung may mga katanungan po kayo, especially dito sa unit namin sa Special Action Force, sa ating mga troopers, pwede kayong mag-direct sa ating mga personnel sa MWS if ang query nyo is about PSNBFI. And for those members na kagaya kong minsan nag-isip na ipa-terminate ang PSNBFI, so I'm telling you, sir, ma'am, na huwag nyo pong ipa-terminate yung PSNBFI ninyo kasi para po yan sa inyo, para po yan sa family ninyo, for your security po yan in the near future. Sa kahit anong pong incident or hindi natin inaasahan na mangyari sa buhay. So yun lamang po, ma'am, sir. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Sir Mark, at sa ating iba pang guest, makabuluhan talaga itong araw na ito at talaga nagpapasalamat kami sa ating mga guests sa pagdadaan po ninyo ng oras. Alam ko po na busy po kayo lahat pero you took the time to be with us and share with us your insights and your precious time po at para magawa po natin ang podcast na ito. Vic, are you happy? Yes, very happy, no? Talagang Yeah. mas naintindihan natin ang buhay ng isang sa Yes, trooper. yes. And at the same time, naintindihan natin ang buhay nila sa Yes. pribadong buhay ng ating mga members. Yes. And tama-tama, I would also like to take this opportunity to remind also our members na mag-update kayo ng inyong beneficiary. Importante yan. So, yung mga nag-fill up nung kayo ay recruit, single pa, you can update, no? Please update. You can visit any of our PSNBFI offices para ma-update naman sino po ang mga dependents ninyo. Actually, Vic,
kahit hindi na sila pumunta sa sa mga Yes. regional offices, we already have the PSMBFI Membership Information Management System or PMIMS para dun sa mga hindi pa po nakakapag-register dun sa aming PMIMS. Ito po ay members portal. So kung gusto niyo pong mag-update ng inyong beneficiaries or i-update yung information po ninyo at i-check niyo po ano po yung inyong mga benefits na nakalaan para sa inyo, mag-register lang po kayo dyan sa PMIMS. Ilalagay po namin dito sa screen yung ating link ng ating PMIMS po. Ayan, so muli po maraming salamat sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng podcast na ito at muli nagpapasalamat po kami sa Special Action Force dito sa Fort Santo Domingo. Tama ba ako? Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, sa pagpapaunlak po nila sa amin. A very welcoming environment at kada po kami pumupunta dito, every time we go here, nafe-feel po talaga namin na tamang profesyon ang aming pinasukan ang adhikain ng PSMBFI to secure each family ng ating mga magigiting na public safety practitioners. Muli, ako po si Kabalikat Chelo. Ako naman si Kabalikat Vic. Sabi nga nila sa Special Action Force, the PSMBFI secured ang future. Yes. Safyon, no? Pero tayo sinasabi natin, sa PSMBFI, Mas sigurado, mas protektado, lahat panalo. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa ating lahat.